Hello guys! Sa bidyong ito, ipapakita natin ang installation at setting ng nabili kong Type Pressure Monitoring System sa Lazada sa halagang 610 pesos only. Straightforward, walang paligoy-ligoy. So, unboxing na tayo. Yan, may manual. At ito yung main unit. Solar charging siya or pwede mo rin siyang i-charge sa charger ng cellphone at meron siyang Android cable na kasama. At ito yung mga sensor niya sa bawat gulong. So yan lahat ang laman ng box. At ito yung mga sensors niya. So dapat tama ang arrangement na pagkabit mo. Ang letter A ay sa front left. Letter B ay sa front right. Ang letter C ay sa rear left at ang letter D ay sa rear right. For your guidance, ito naman ay makikita sa manual. So bago mo ikabit ang mga sensors, kailangan i-on mo muna ang power ng monitoring unit. Ayan, pipindutin mo lang yung left button, ilalabas na yan. Uunahin natin ang sa front right. So letter B ang ikakabit natin, ang una nating ikakabit na sensor. Tapos, ikabit natin ang sensor. Then, kailangan natin higpitan ang lock nut. Yan, pabalik para humigpit, para hindi matanggal habang tumatakbo ka. Yan, lumabas na sa monitoring ang reading ng front right. Ngayon, lilipat naman tayo sa rear right na kung saan letter D naman na sensor ang ikakabit natin. The same procedure lang mga kaibigan. Pangatlo, dito naman tayo sa front left na kung saan letter A ang ikakabit natin. Kailangan lang mahigpit ang pagkalak para hindi mahulog. Importante yon. Then, ang pinakahuli, itong nasa likod, kaliwa or rear left. Ayan, letter C ang ikakabit natin. So, walang problema kahit saan ang unahin nyo dyan. Basta, tama yung kakabit nyong sensor sa bawat gulong, no? A, B, C, D. Ganun lang naman yan. Yan, tingnan natin kung gumana. Ayan o, lumabas na lahat ng reading ng bawat tire. Push mo lang ang mode button o sa middle button ng more than 3 seconds para makapunta ka sa zero program para mapalitan mo ang PSI to bar or bar to PSI na unit. One short push sa may middle button at makikita mo nagpa-flashing yung bar. Pindutin mo lang ang left or right button ay lalabas na yung PSI or bar, pili ka lang. Then, pagkatapos mo mapili ang PSI, long press sa may middle button again. So, ayan, naka-PSI na ang reading natin. Ngayon naman, papalitan natin ang unit ng temperature from Fahrenheit to centigrade. Long press sa middle button. Then, one press sa right button. Then, short click sa middle button. Ayan, nagpa-flashing na ang F. So, left or right button to select C or centigrade. Ayan. Yan o. Setting ng degrees Fahrenheit pala to. Then, long press uli ang middle button to take effect. Isang long press uli sa middle button at dalawang pindot sa right button para maset natin ang high pressure alarm setting. Short press sa gitna PSI na siya sa at left or right to increase or decrease the setting. Ganun lang. At pagka nandyan ka na sa tamang setting na gusto mo, pressure setting. long press uli ang middle button. Yan lang. Oh. Isang long press uli sa middle button at tatlong press sa right button para lumabas yung low pressure alarm setting. Ito ang pinaka-importante na alarm setting. Pag nabutas ang gulong mo, ay malalaman mo agad dahil bibigyan kanya ng alarma. Ngayon, pindutin natin ang right button para tumaas siya doon sa current pressure ng tire para malaman natin kung gumagana ba yung alarma or hindi. Yan, nakaset muna natin sa 42. Then, press na natin ang middle button. Yan, lumalarma
alarma na siya. Ngayon, ilong press ulit natin ang middle button or minnow button para iset natin siya sa 25 ang low pressure niya. At testingin natin doon mismo sa gulong. Ilulusin natin ang sensor para mag-zero reading siya. At titingnan natin kung gagana yung alarma. Yan, long press to activate sa 25 na alarm setting. Ngayon, luluwagan na natin ang sensor. Ayan. Para maging zero ang pressure reading ng ating monitor. At titignan natin kung aalarma. Yan oh, umalarma na siya. Yan. Okay, so alright. It's a 0. Isa pang long press para sa high temperature alarm setting. Wala itong low temperature alarm setting kasi pag low temperature, walang problema. Pag high lang, no? So, lalabas na ngayon yan. Tapos, 4 na pindot hanggang lumabas ang 4. At makikita nyo yung TH. Then, isang pindot sa gitna, left or right, to increase or decrease the temperature. Yan. So, pagtapos ka na, long press uli sa middle button. Yan ang ating high temperature alarm setting. So, kung sa tingin nyo ay worth buying itong product na ito at gusto nyo nang mag-add sa safety ng inyong car, bilhin nyo na to. Or pwede kayong mamili ng mas mahal kung gusto nyo kasi marami namang choices sa Lazada or Shopee. Pili lang kayo. Pero itong nabili ko, mukhang okay naman. Sana nga tatagal. Alright, thank you for watching guys.